taong 1986, Bukidnon. Nang mga panahong ito ay binata pa lang ako. Matiwasay ang buhay ko kasama si Lolo Victorino at maging ng mga tao sa aming nayon. Kakaunti man ang mga kabahayan kung ikukumpara sa syudad. Nagtutulungan naman ang mga tao, lalo na kapag may kinakaharap na problema ang aming baryo. Sa kabila ng tahimik na buhay, may mga pagyayaring hindi inaasahan. Lolo Victorino! Oh, Benedict! Pabaysan ka na naman ng galing, ha? Ano naman problema mo pa? May parang hinahabol ka naman mag-isayap kung makatakbo ka eh. Ang totoo po niyan. Galing po ako sa bahay ni na Kapitana Imang. Oh, ano naman ginawa mo ron? Nandun rin po ang iba natin mga kanayon. Magkakaroon po yata ng pagpupulong dun, Lo. Marahil, kakausapin ni Kapitana ang mga tao dito sa bahay natin tungkol sa pananalasa ng mga aswang. Nga pala, no? Abay, mutikan ko nang makalimutan ang tungkol sa bagay na yon. Ay, mabuti pa. Pumunta rin tayo sa bahay ni Kapitana Iman. Kailangan malaman natin kung ano ang plano niya sa mga aswang na yon. Sige po, Lo. Ay, nako. Pero isa talaga sa ating mga tao ang mga aswang na yan, ano? Abay, hindi lang nila tayo binibigyan ng takot at alalahanin, lalo na sa tuwing gabi. Pinapatay pa nila ang mga alagang hayop na nagiging katuwag na mga kanayon natin sa paghanap buhay. Ano pa yan? Oo nga po, Lo eh. Katulad na lang po ng alagang bakat kalabaw ni Kapitana Imang. Ay, naku. Paniguradong labis na ang galit niya sa mga aswang dahil sa ginagawa ng mga to sa kanyang mga alagang hayop. Ay, kaya nga po eh. Dahil na rin marahil sa nangyaring yon, kaya tayo magpupulong ngayon. Siguro nga po, Lo. Malalaman din naman po natin yun kapag nakarating na po tayo roon sa bahay niya. Sana pang hinihintay natin. Bilasan na natin ang paglakad, Benedict. Sige po, Lolo Victorino. Nang makarating kami sa bahay ni Kapitana Imang, marami ng mga kanayon namin ang nararoon. Ilang sandali pa, nagsimula na rin ang pagpupulong. Nakikinig lang ako noon habang nagsasalita si Kapitana Imang sa harapan naming lahat. Napapatingin na lang din ako sa mga kanayon na tahimik at seryosong nakikinig sa kanya. Hindi nalingid sa kaalaman ng lahat ang tungkol sa mga nangyayari sa mga kanayunan. Umabot na rin dito sa baryo natin ang pananalasa ng mga aswang. Gusto ko lang nasabihin sa lahat na sa halip na matakot tayo sa mga aswang na yon, ay lumaban tayo sa kanila. Mga kanayon, tama si Kapitana Imang sa sinabi niya. Alam naman natin na kapag ipinakita natin sa mga aswang na yon, natakot tayo sa kanila. Abay, mas tatakutin nila tayo. Pero kapag naging matapang tayo at natutong lumaban sa kanila, paniguradong hindi magtatagal. Ay titigilan nila ang pananalasa sa ating baryo. Tama po kayo roon, Tandang Victorino. Yun din po ang punto ko kung bakit ko sinasabi ngayon na kailangan nating maging matapang at makipaglaban sa mga nilalang na yon. Huwag na nating hintayin pang may mabiktima silang tao rito sa ating baryo. Kapitana Iman, huwag kayong mag-alala at maaasahan ninyo kami ng apo kong si Benedict na handang makipaglaban sa mga aswang. O hindi ba po? Oo naman po, Lo. Mabuti naman kung ganon, Tandang Victorino, Benedict. Sana hindi lang silang dalawa ang handang makipaglaban. Sana kayong lahat ay ganon din ng sa gayon. Hindi na makakapanghasik ng lagim ang mga aswang na yon dito sa atin. Uy, Lo. Sigurado po ba kayo sa sinabing niyo kay Kapitana Imang? Oo naman na po. Abay, bakit? Natatakot ka bang makipaglaban sa mga aswang na yon, ha? Hindi, Lo, no. Alam naman natin kaya ko makipaglaban sa mga nilalang na yun, no. Lalo na, tinuturuan at sinasanay niyo ako sa pakikipaglaban. Ay, ganyan nga, Benedict.
Hindi dapat kinatatakutan ng mga aswang na yon. Kaya nga rin kita sinabay at tinuruan sa pakikipaglaban, di ba? Dahil alam kong magagamit mo ito. Lalo na sa panahong ngayon na nananala sa mga nilalang na halangang kaluluwa na yan. Oo nga po, Lo. Teka, bakit wala rito sina Paulso at ang pamilya niya, Lo? Ay, nako po. Huwag mo nang asahan na pupunta pa yung mga yung dito ngayon. Wala silang makakakuha rito kaya siguradong wala ni isa sa kanila ang nakakaalala na may pagpupulong ngayon. Mabuti nga sana kung pera ito kaya pabuya O baka nauna pa sila rito. Ikaw talaga, Lo. Nagyan na nga natin po sila. Nagpatuloy lang kami sa pakikinig noon sa iba pang sinabi ni Kapitana Imang. Nagtagal pa ng halos 10 minuto ang pagpupulong namin doon. Nang matapos na nga ito, umuwi na kami ni Lolo sa bahay namin. Nang mga sumunod na gabi noon, naging mapagmatsyag kami ni Lolo sa paligid. Maging ang iba naming mga kanayon ay ganoon din. Kahit may takot at pangamba ang mga ito, sinunod pa rin nila ang sinabi ni Kapitana. Hanggang sa isang gabi nga noon, inatake ng mga aswang ang aming baryo. Ako, hindi maganda ito, Apo! Kunin na natin ang mga istak natin at tumabas tayo dito sa bahay. Puntahan natin ang mga kanahin natin, Benedict. Siguradong sinusugod ng mga aswang ang bahay natin. Sige po, Lolo Victorino! Tara na, Apo! Bilisan na natin! Kailangan natin makipaglaban sa mga aswang na yon. Nang sa ngayon maitamoy natin sila! Opo, Lo! Handa na po ako makipaglaban sa mga lilalang na yun! Handa! Hindi ba mga kanahin natin? Nagagawa na silang patay ng mga aswang! Tama po kayo, Lo! Hindi na po pala dapat tayong magaksaya pa ng oras! Labanan na natin ang mga aswang, Lo! Oo, Apo! Gagawin natin ang bagay na yan! Hoy! Tigilan mo ang taong yan! Kami ang harapin yung mga aswang kayo! Lo! Papalapit na po sa atin ang mga aswang! Humanda ka, Apo! Hindi natin naatrasan ang mga nilalang na yan! Salabungin natin ang pagsugan nila! Sige po, Lo! Humanda kayo! Apo! Handa ka na! Nakipaglaban kami ni Lolo Victorino noon sa 4 na aswang na sumugod sa amin. Itinuon ko ang atensyon ko sa pakikipaglaban at ganoon din si Lolo. Naririnig namin ang mga sigawan ng aming mga kanayon. Kaya minabuti naming tapusin ang laban sa mga aswang na kaharap naming dalawa. Mahigpit akong napahawak sa itak ko at nang sumugod ang 2 aswang sa akin, hindi ako nagpatinag sa kanila. Nilabanan ko sila at sinubukang tamaan ng pagtaga. Hindi ako makakapayag! Napati kami ni Lolo! Magagawa ninyong paslangin! Huwag kang magdadalawang isip na patayin sila, Apo! Kailangan pa nating tulungan ang iba pa nating mga kanayon! Opo, Lo! Hindi po ako mag-aalang ang patayin ng mga nilalang na to! Sige na, Apo! Tapusin na natin ang pakikipaglaban sa kanila! Paalalay ako sa likuran mo, kaya huwag ka rin mag-alala! Papapatumpa ko ang mga kalabag kong ito nang walang kahirap-hirap! Katutulungan kita! Sige po, Lo! Tanggapin niyo ang pagtaga kong ito! Papatay ko kayong dalawa! Katapusan na ninyong dalawa! Mamatay na kayo! Ah! Magiging kapalaran din ninyo ang nangyari sa mga kasama ninyo! Ah! Malagya ka! Bitawan mo ang braso ko! Hindi! Apa! Sandali lang! Tutulungan kita sa mga aswang na yan! Sige po, Lo! Kaya ko po ang mga aswang na to! Ako na tatapos sa kanila, Apo! Pupukutan ko ng ulo ang mga nilalang na yan! Tinaga ni Lolo Victorino ang isang aswang at natamaan ito sa bandang leeg. Dahil doon, hindi na niya inaksaya pa ang pagkakataon na mapatay ang aswang. Hindi siya nagdalawang isip na pugutan ng ulo ang nilalang. Sinalubong ko naman ang isa pang aswang at nagawa ko siyang mataga sa bandang tiyan. Napahiyaw pa ito kaya mabilis siyang nilingon ni Lolo.
at walang pagdadalawang isip na inundayan ng pagtaga sa kanyang likuran hanggang sa bumagsak nga ito sa lupa. Nang mapaslang na namin ang 4 na aswang, pinuntahan namin ang iba pa naming mga kanayon hanggang sa nakasalubong namin si Kapitana Imang. Mabuti at nandito rin kayo, Tandang Victorino. Benedict. Ayos ka lang ba, Benedict? Opo, Kapitana Imang. Maliit na sugat lang naman po yung natamo ko eh. Ay, kamusta na ang iba nating mga kanayon, Kap? Ayos na po sila, Tandang Imang. Nasa bahay ko na po sila at masasabi kong ligtas na sila mula sa mga aswang na sumugod sa atin dito. Marami-rami rin kaming napatay na mga aswang kaya nagsitakasan na rin ang iba sa kanila. Ayop talaga ang mga aswang na yon. Hindi sila titigil. Hanggat hindi nauubos ang binibiktima nilang mga tao. Tama nga iniisip ko na hindi magtatagal. Tayo naman ang bibiktima hindi na. Dahil hindi na sila kontento sa mga hayop na. Tama kayo sa bagay na yon, Tandang Victorino. Kaya ngayon ay nababahala at natatakot na ako para sa kaligtasan ng mga tao rito sa atin. Hindi pwedeng hayaan lang natin ang mga aswang na yon na takutin at biktimahin tayo. Sigurado, babalikan sila tayo. Lalo na't napas lang natin ang iba pa nilang mga kasamahan do. Kapitana Imang. Marahil ganun nga talaga ang mangyayari po. Kaya kailangan din natin mag-isip ng paraan para matalo ang mga aswang na yon. Pero sa ngayon, kahit wala na sila kailangan na muna natin magbantay sa paligid Mas maigi nang handa tayo kung sakaling bumalik sila ngayong gabi. Sang-ayon ako sa sinabi ninyo, Tandang Victorino. Ang mabuti pa po siguro, sumama kayo sa akin. Doon na muna kayo sa bahay ko at nang masigurado kong ligtas din kayo at maging ang iba nating mga kabaryo. Marami tayong magbabantay ngayong gabi, kaya't kahit papaano, kapag nagsanib puwersa tayo sa pakikipaglaban sa kanila, mahihirapan din sila sa atin. Sige, Kapitana Imang. Sasama rin kami sa inyo. Tayo na. Pero bago muna ang lahat, sunugin na muna natin ang mga bangkay ng mga aswang, Tandang Victorino. Ay, mabuti pa nga, Kap. Ay, po. Tara na. At tulungan natin si Kapitana, Sige, Pulo. Sinunog namin ang mga bangkay na mga aswang. Nang matapos, pumunta kami sa bahay ni Kapitana Imang. Pagkarating namin doon, marami nga ang mga kanayon namin na nandoon. Ginamot naman ni Kapitana ang maliit na sugat na natamo ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang gabing yun, nagbantay nga kami sa paligid. Kahit papano, kampante rin ako noon dahil marami kaming makikipaglaban sakaling bumalik pa ang mga aswang. Habang nagbabantay noon, hindi na nagdalawang isip si Kapitana Imang na kausapin kaming mga nasasakupan niya tungkol sa mga susunod pang mga plano tungkol sa mga aswang. Kung may alam kayong paraan para matalo ang mga aswang at hindi nila tayo mabiktima sa mga susunod na gabi, sabihin lang ninyo sa akin. Handa akong makinig sa inyo, lalo na at nakaharap na tayo sa delikadong sitwasyon dahil sa mga aswang na yon. Bukod sa magtulungan sa pakikipaglaban sa mga aswang na yon, isa lang ang alam kong paraan para matuldukan ang kasamaan ng mga nasabing nilalang na yon. Ano naman po yun, Lo? Oo nga po, Tandang Victorino. Ano naman po ang paraang naiisip ninyo? Kung makukuha natin ang nagliliwanag na punyal. Kapag nangyari yon, paniguradong matatakot ang mga aswang na yon at may proteksyon ang baryo natin laban sa kanila at isa pa. May posibilidad na mapaslang ng taong makakakuha ng bagay na yon. Ang mga aswang, magiging tahimik na ang baryo natin. Maging ang iba pang mga nayon. Imposible naman na iniisip nyo, Tandang Victorino. Walang nakakaalam kung nasaan naroon ang nagliliwanag na punyal. Hindi nga natin alam kung totoo ba ang tungkol doon dahil wala namang nakakapagpatunay na umiiral sa mundo natin ang bagay na yon. Oo nga, Pulo. Mahirap hanapin ang bagay na hindi natin alam kung nasaan.
At saka isa pa, parang kwento-kwento lang naman po ng mga matatanda yung tungkol doon eh. Kaya hindi rin po tayo sigurado kung totoo nga may ganun. Aba, walang masama kung maniniwala tayo roon, no? At isa pa, sigurado akong totoo ang tungkol sa nagliliwanag na punyan na maaaring tumalo at umubos sa mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan. Sa tingin ko po hindi na po dapat tayo umasa pa sa bagay na yon. Kapitana Imang, kapag gusto nating patunayan ng umiiral ang punyal na yun sa mundong ito, kailangan nating subukang hanapin yon. May mga bagay na kailangang subukan natin gawin at tuklasin para masabing may katotohanan nga ito. Tsaka isa pa hindi basta-basta ang sitwasyon natin ngayon. Kaya kapag nahanap natin ang punyal na yon, maaaring magbago ang mga pangyayaring ito. Pero, Tandang Victorino, sabihin natin meron nga. Pero sino naman po ang maghahanap ng nagliliwanag na punyal na yon? Meron akong kakilalang pwedeng gumawa nun para sa atin. Habang naglalakbay siya para makuha ang punyal, sisiguraduhin nating lalabanan pa rin natin ang mga aswang. Kapag bumalik siyang dala ang bagay na yon, paniguradong magiging madali na ang pagtalo sa mga aswang. Sino naman po ang tinutukoy ninyong gagawa nun, Tandang Victorino? Hindi ka agad nakaimik si Lolo Victorino. Napatingin siya sa akin, kaya nanlaki ang mata ko sa isiping ako ang tinutukoy niya na maghahanap sa nagliliwanag na punyal. Nasa ganoong sitwasyon naman kami nang biglang dumating ang pamilya ng pinsang kong si Ponso. Napatingin sa akin si Ponso at si Ate Eda na nakakatandang kapatid niya. Nang makaupo ang mga ito, nagpatuloy naman si Lolo sa kanyang pagsasalita. Kaya si Benedict, siya ang naiisip kong maglalakbay para hanapin ang nagliliwanag na punyal, Kapitana Imang. Malaki ang tiwala ko sa opo ko na magagawa niyang mapagtagumpayan yon. Lalo na may mabuti siyang puso. May pwede ko siyang samahan sa paglalakad pero alam kong kaya niya yon kahit mag-isa siya. Mas kailangan ako rito para may makatulog kayo sa pagprotekta sa mga kanayon natin. Tsaka isa pa, kakayahan siyang makipaglaban. At sa tingin ko sapat ang dahilan na yon para pagkatiwalaan ko siya sa misyong ito. Lo, ano pa naman yan? Ano ba? Alam kong may pag-alinlangan ka po. Pero alam kong makakaya mo ito at magtatagumpay ka, Benedict. Basta huwag kang magduda sa kakayahan mo. Sinanay kita mula noon at tinuruang makipaglaban. Kaya magtiwala ka sa kakayahan mo. O sige po, Tandang Victorino. Susugal na rin po ako sa bagay na ito. Ayos lang ba yun sa'yo, Benedict? Wala rin naman po akong magagawa eh. Kumpara po sa kaligtasan ng mga kanayan natin, Kap, handa po akong magsakripisyo para maglakbay at hanapin ang nagliliwanag na punyal na sinasabi ni Lolo Victorino. Hayaan ninyo, Tandang Victorino, Benedict. Kapag nagtagumpay kang makuha ang nagliliwanag na punyal at magawa nating mapaslang ang lahat ng mga aswang, bibigyan ko kayo ng pabuya. Ano pong ibig niyo sabihin, Kapitana Imang? Ibibigay ko sa inyo ng lolo mong 1 ektaryang lupa na pagmamay-ari ko. May malaking pera rin akong idadagdag at bibigyan ko rin kayo ng 1 kalabaw. Gagawin din kitang kanang kamay ko, Benedict, kung gusto mo. Sa tingin ninyo, sapat na bang pabuya yon? Kapalit na magiging sakripisyo mo? Sobra na po yon, Kapitana Imang, para sa isang tao. Ano kaya kung bigyan ninyo ng makakasama yan si Benedict para naman may makatuwang siya at syempre may makakahati sa pabuyang ibibigay ninyo? Mukhang wala naman pong gustong sumama sa akin, Kapitana Imang eh. Pero ayos lang po yun. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para hanapin ang nagliliwanag na punyal na yun. Kahit wala na po ang mga pabuyang bibigay nyo, handa po akong gawin. Basta para sa kaligtasan ng mga kanayon natin. Sasamahan siya ni Ponso. Hindi ba, kapatid ko? Kapatid ah! Oo naman. Hindi ba pareho lang kayong tinuruan at sinanay ni Lolo Victorino noon sa pakikipaglaban? Kaya huwag ka nang mahiya pa.
Samahan mo na si Benedict. Ayos lang naman yung kinananay at tatay eh. Pero ate naman! Huwag ka nang tumanggi pa. Sayang rin na magiging pabuya. Kahit papaano, malaking tulong na yun sa atin. O sige, kung ayos lang kina Benedict at Ponso, sila ang maglalakbay para hanapin ang punyal na tinutukoy natin. 3 araw mula ngayon, pwede na sila maglakbay nang sa gayon ay makabalik kaagad sila bago pa man mahuli ang lahat. Ayos naman siguro yon sa inyong dalawa, hindi ba? Okay lang po, Kapitana. Ayos lang po sa akin. Sa akin din po, Kapitana. Oh, siya. Tapusin na natin dito ang usapan. Mabuti pa, magpahinga na muna tayong lahat. Maghanap na lang kayo ng pwesto nyo rito. Panigurado, hindi na rin naman babalik pa ang mga aswang na yun ngayong gabi. Maraming salamat, Tandang Victorino, Benedict, Ponso, at maging sa inyong lahat. Sige na ho, matulog na kayo. Alam kong makakaya mong pinapagawa ko sa iyo, Apo, ha? Wala akong pagdududa sa bagay na yon. Huwag mo rin sanang tudahan kung totoong tungkol sa nagliliwanag na punyan. Minsan may mga bagay na tanging ang may mabubuting puso lang ang nakakakita at pinagkakalooban nito. Ay, Popolo. Naiintindihan ko po ang ibig niya sabihin. Ay, mabuti naman kung ganon. Siya, sige na. Matulog ka na, ha? At magbabantay muna ako ng ilang sandali. Magpapahinga na rin ako pagkatapos. Sige, Polo. Nakatulog na ako noon at hindi na hinintay si Lolo Victorino nang dumating ang araw ng paglalakbay namin. Matapos naman ang halian, inihanda ko na ang sarili sa pag-alis namin ni Ponso. Dinala ko ang isang bag kung saan inilagay ni Lolo ang mga bagay na kakailanganin ko, kagaya ng mga pagkain, tubig, lubid, de bateryang ilaw at iba pang magagamit ko sa paglalakbay. Pinaalalahanan din ako ni Lolo Victorino na maging mabait sa mga taong makakasalamuha ko sa paglalakbay naming magpinsan na tinanguan ko rin. Dala rin namin noon ni Ponso ang mga itak namin na ibinigay ni Lolo Victorino. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Ponso, Benedict, tandaan mo ang inihabilin ko sa iyo, Apo, ha? Popolo. Mag-iingat kayo sa paglalakbay ninyo. Sana magtagumpay kayong dalawa. Sige po, Kapitana Imang. Alis na po kami, ha? Ponso, tara na. Sige po, Kuya Benedict. Bilisan natin, Ponso. Kailangan makarating tayo sa bundok na nasa pinakadulong baryo bago pa man tayo maabutan ng gabi sa daan. Sige po, Kuya Benedict. Pero duda po ako na aabot tayo roon bago dumilim eh. Sa layo pa naman po ng bundok na yun, Kuya. Aabutin ng ilang oras bago tayo makarating doon eh. Tsaka isa pa, sigurado ba si Lolo Victorino na doon makikita yung nagliliwanag na punyal? Ay, doon daw huling nawala noon ang nagliliwanag na punyal ayon sa mga nakakatanda eh. Kaya hindi imposibleng nandun talaga yun. Idagdag pa ni Lolo, may nagsasabi sa kanya noon tungkol sa punyal. Kaya sigurado talaga siya, Ponso. Siguro nga, Kuya. Pag nakarating tayo roon, hindi ako mag-aaksaya ng oras at hahanapin ko po kagad yung nagliliwanag na punyal. Para naman makuwi tayo at makakuha ako ng pabuya ni Kapitana Imang. Siyempre. Teka, di ibig mo sabihin, hindi bukal sa loob mo yung pagsama mo sa akin para hanapin ang bagay na yun? Hindi mo naisip ang mga kanayon natin at mas inisip mo pa yung pabuya? Naku ba naman? Wala naman po akong pakialam sa mga kanayon natin, Kuya Benedict eh. Kaya lang talaga ako pumayag sa gusto ni Ate Eda na sumama sa inyo. Dahil na rin po sa pabuya. Tama naman si Ate na malaking tulong yun sa pamilya namin eh. Ay, naku. Bahala ka, Ponso. Basta ako, ginagawa ko ito para sa kaligtasan ng lahat, ha? Handa ako magsakripisyo kung kapalit ay matiwasay at tahimik na buhay kapag nawala ng mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan. Ay, naku. Kahibangan po yung iniisip mo, Kuya. Sigurado naman po ako sa ating dalawa, Kuya Benedict eh. Ako po ang makakakuha ng punyal, no? Oo, sige. Nasabi mo yun eh. Kung sino man sa atin na makakuha,
Ang mahalaga lang doon, yung may magagamit tayo para labanan ng mga aswang na yun. Gaya ng sabi ni Lolo, natatakutan ng mga aswang kung sino mang may hawak nun eh. Kaya nga po. Isiguraduhin ko pong ako ang makakakuha ng punyal na yun. Hindi ko ibibigay sa'yo kung sakali. Hindi ako umimik pa noon kay Ponso. Hinayaan ko lang siyang isipin kung ano ang gusto niya. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hanggang sa lumipas ang oras at isang baryo na lang ang kinakailangan naming lagpasan. Hindi kami tumigil para magpahinga. Lalo na at pursigido kami ni Ponso na marating ang pupuntahan naming bundok. Bago dumilim, nang nasa kalagitnaan kami ng gubat ng ikalawa sa pinakahuling nayon, may nakasalubong kaming matandang babae. Madungis ang itsura niya na animoy isa siyang palaboy. Nang makalapit siya sa aming magpinsan, naamoy namin ang hindi kaaya-ayang samyu niya. Mga iho, kung hindi ninyo mamasamain, pwede ba akong makahingi ng kaunting pagkain at tubig sa inyo? Nagugutom at nauuhaw na ako at hindi pa akong nakakain ngayong araw. Halata rin po sa itsura niya eh. Mukhang hindi nga rin po kayo nakakaligo ng ilang araw. Baho? Ponso, ano ba? Hindi ganyan ang pamamaraan sa pakikipag-usap sa mga matatanda, no? Kahit ano man ang katayuan niya sa buhay, dapat marunong ka pa rin respeto. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo tungkol sa kanya. Bahala ka na nga lang, Kuya Benedict. Kung gusto mong kausapin na matandang yan, ikaw na lang. Doon po muna ako at hitay na lang kita, ha? Hindi ko kaya mabahong samyun eh. Baho talaga. Ay, naku, ikaw talaga, Ponso. Ang sama talaga nung ugali mo, no? Ay, naku la. Pagpasensyahin niyo na po yung pinsang ko na yun, ha? Hindi po kasi pinalaki ng tama. Ayos lang yon, iho. Tama naman siya Wag niyo po isipin ang sinabi niya, la. Ganito na lang po. Ibibigay ko na lang po sa inyo itong bahon kong tinapay at tubig. Mas kailangan po ninyo ito ngayon, kaya kunin niyo na po ito. Sigurado ka ba, iho? Mukhang kailangan mo rin ng pagkain at tubig. Kung hindi ako nagkakamali, naglalakbay kayo ng pinsan mo. Tama po kayo ron, la. Pero wag po kayong maglala sa amin. Siguradong may makikita po kaming pagkain sa mga madadaanan pa namin eh. Kayo po. Kayo pong nangangailangan ngayon kaya dapat po kayong tulungan. Oh, sige. Hindi na ako tatanggi pa, lalo na at gutom na ako. Siya nga pala, kung tama ang hinala ko, balak ba ninyong pumunta sa bundok na nasa kabilang baryo? Wala naman po akong binanggit tungkol doon Kaya paano niyo po nalaman la? Nako, hindi na nakapagtataka. Marami na rin ang sububok na puntahan ng bundok na balak ninyong marating. Pero wala ni isang nakakaalis doon ng buhay. Anong ibig niyo po sabihin la? Maraming gustong sumubok na makuha ang nagliliwanag na punyal na matatagpuan doon. Di ibig sabihin, tama nga si Lolo Victorino na naroon ng punyal na yun. Victorino? Tama nga ako sa hinala ko. Yun din ang pakay ninyo sa bundok na yun. Opo la. Siya po ang lolo ko na nagsabing matatagpuan sa bundok na yun ang nagliliwanag na punyal. Pero bakit walang nakakaalis ng buhay roon gaya ng sinabi ninyo? Kaya naman pala. Isa lang ang dahilan kung bakit. At yon ay dahil sa mga aswang na nakatira sa bundok na yon. May tagong baryo ng mga aswang doon, iho. Sabihin na natin, doon din ang kanilang kuta. Kaya pwedeng nagawang biktimahin ng mga nilalang na yon ang mga taong nagpunta na roon. Grabe. Hindi sinabi ni Lolo na roon din ang kuta ng mga aswang di ibig sabihin, kailangan din namin mag-ingat doon. Ay, naku, ano ba yan? Oo, iho. Pero huwag ka mag-alala. Dahil sa kabutihan ng puso mo,
sigurado akong magtatagumpay ka sa pakay mo roon. Mismong ang bagay na hinahanap mo ang kusang ipagkakaloob sa iyo. May mga bagay na hindi palaging nakukuha sa dahas. Ang iba ay nakukuha dahil sa kabutihan ng kalooban. Maraming salamat sa ibinigay mong pagkain sa akin, Benedict. Walang anuman po. Salamat din po sa mga impormasyon na sinabi ninyo Sige po la. Mauna na po kami ng pinsan ko Mag-ingat din po kayo. Kayo rin, iho. Sandali. Kapag nakalampas kayo sa tagumbaryo ng mga aswang, naghihintay ang punyal sa batong kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hinayaan ko nang umalis ang matanda. Matapos niyang sabihin niyon sa akin, naglakad na ako para lapitan si Ponso na noon ay halatang naiinip na sa kakahintay sa akin. Napalingon pa ako sa matandang nakausap ko, pero ganoon na lang ang gulat ko dahil wala na ito. Nagtaka naman ako dahil ang bilis niyang nawala, pero hinayaan ko na lang. Ipinagpatuloy na lang namin ni Ponso ang paglalakad. Naging mabilis ang oras noon. Inabot na kami ng dilim bago nakarating sa paanan ng bundok na pupuntahan namin. Ay, naku. Ikaw po kasi Kuya Benedict Nakipag-usap ka pa sa matandang yun. Ayan tuloy. Ginabi na tayo bago makarating dito. Diba? Hindi naman pwede maging bastos tayo sa matandang yun, no, Ponso? Tao rin naman siya Kaya dapat din natin siyang igalang. Lalo na't mas nakakatanda siya sa ating dalawa. Kahit na po, Kuya. Nag-aaksaya ka lang ng oras sa kanya ano naman po ba yung pinag-usapan ninyong dalawa? Sinabi lang naman niya sa akin na mag-ingat tayo sa bundok na to. At may mga aswang na nakatira dito. Naniwala ka naman sa matandang yun, Kuya Benedict. Naku, palabay po yun. Kaya hindi po dapat tayo naniniwala sa mga sinasabi niya. Oo naman. Pero wala namang mawawala sa atin kung paniniwalaan natin siya, no? Tsaka isa pa. Kung talagang may aswang sa bundok na ito, mas maigi ng alam nating dalawa. Dahil nga sinabi na sa atin ng matandang yun Bahala ka, Kuya. Sandali lang po, Kuya Benedict. Tignan niyo po sa baging yun. Ano bang... Teka, mga kabahayan ba yun? Marahil tama nga matandang babae na may mga aswang na nakatira sa bundok na to. Marahil ito na rin ang sinasabi niyang bagong bari ng mga aswang. Ano ka ba naman, Kuya Benedict? Hindi pa tayo sigurado sa bagay na yun, Alam niyo pa, mabuti pa. Lumapit tayo roon para alamin kung tama bang sinabi ng matanda o hindi. Paniguradong hindi naman mga aswang nakatira roon Sige, alamin na lang natin, Ponso. Sige po, Kuya Benedict. Naglakad kami malapit sa mga kabahayang nandoon. Inihanda ko ang sarili ko noon dahil masama ang kutob kong may kakaiba roon. Nang makalapit na kami ni Ponso roon, nagbatsyag lang kami ng ilang sandali. Sa hindi kalayuan, may natatanaw nga kaming mga kakaibang nilalang. Nagbabaga ang mga mata ng mga ito. Kaya sumagi kaagad sa isip ko ang mga aswang. Hindi ako nagkamali sa hinala kong iyon, lalo na at nakumpirma namin ni Ponso na aswang ang mga ito dahil may nilantakan silang katawan ng tao. Kitang-kita namin kung paano nila pagsaluhan ito, kaya hindi rin namin mapigilan ang mapaduwal. Ano ba yan? Umalis na tayo rito, Ponso! Sumunod ka sa akin! Teka, Kuya Benedict. Saan naman po tayo pupunta? Kailangan makalampas tayo sa nayong ito. Kapag nagawa natin yun, mararating natin ang kinaroroonan ng punyal. Paano mo naman sigurado yun, Kuya? Hindi naman po natin alam ang eksakto lugar kung nasa ng punyal Basta sumunod ka na lang sa akin. Tsaka huwag tayong mag-iingay. Baka marinig tayo ng mga aswang na yun Bago pa man nila maramdaman ang presensya natin, kailangan na natin makalayo rito, ha? Yan daw ang sarili mo, Ponso. Dahil kapag nasundan nila tayo, wala na tayong ibang magagawa kundi ang makipaglaban sa kanila.
Sige po, Kuya Benedict. Kapag nahanap po natin yung nagliliwanag na punyal, isiguraduhin ko ako makakakuha nun. Ikaw bahala. Basta kung sino mas sa atin na makakuha. Sigurado akong magiging masaya ang ating mga kanayon. Kung karapat-dapat naman ikaw ang pagkalooban ng nagliliwanag na punyal. Masaya na ako sa magiging tagumpay mo, Ponso. Sigurado ako sa bagay na yun, Kuya. Kung ikukumpara sa'yo mas malakas ako, no? Kaya ako ang karapat-dapat sa punyal na yun. Ay, sige na. Kung yan ang pinapaniwalaan mo. Bilisan lang natin ang pagtakbo. Sige po, Kuya Benedict. Mas binilisan nga namin ang pagtakbo namin ni Ponso. Nang malampasan naming dalawa ang nayon ng mga aswang, tuwang-tuwa kami sa pag-aakalang hindi nila malaman na nandoon kami. Nakaramdam din kami ng pananabik at kakaibang kaba noon dahil sa hindi kaliyuan. Dahil sa liwanag ng buwan, nakita namin ang isang batong kumikinang. Gaya nga ng sabi sa akin ng matandang nakasalubong namin. Nilapitan namin iyon at nakita namin ang punyal na nakabaon doon. Mabilis na lumapit si Ponso roon at akmang hahawakan na sana niya ang punyal doon. Pero nagulat kami nang may narinig kaming mabibilis na mga pagyabag na papalapit sa amin. Naku po, hindi maganda to, Ponso. Sigurado kung mga aswang ang papalapit dito sa atin. Kaya ihanda natin ang mga sarili natin. Kuya, kailangan ko pa mahugot ang nakabaon na punyal Kapag nakuha ko ito, hindi makakalapit sa atin ang mga aswang na yun dahil matatakot sila. Ano ba, hindi itong tamang oras? Yan ang mga aswang, Ponso. Harapin ko sila. Mauna ka na po roon, Kuya. Susunod ako at makikipaglaban din po ako sa kanila. Unahin ko kunin yung punyal na to. Ay, ikaw ang bahala. Teka, hindi. Ponso, susugurin nila tayo. Pumandakan na nila sila. Hindi pwede to. Paalangan po tayo nito, Kuya Benedict kapag hindi pa natin nakuha ang punyal. Napawag na muna natin isipin yun. Labanan muna natin yung mga aswang na ito. At saka natin gawin kung anong pakay natin sa punyal na yan. Mas masusukol nila tayong dalawa kapag hindi tayo nagpaglaban sa kanila. Sige na nga po, Kuya. Pero oras na maubos natin patay ng mga aswang nito. Sa akin mapupunta ang punyal, ha? Umagda kayo! Hindi ko kayo atrasan. Dahil hindi ako natatakot sa inyo. Ngayong gabi ang magiging katapusan ninyong mga hayop kayo! Sinalubong namin ni Ponso ang mga aswang na aatake sa amin. Hindi na kami nagdalawang isip na tagain ang mga ito gamit ang aming mga itak. Ganoon na lang ang gulat naming dalawa dahil bawat aswang na natatamaan namin. Kitang-kita naming dalawa kung paano umusok ang kanilang mga sugat. Kapag nangyayari yun, muli naming sinusugod ang aswang na nasugat namin para patayin ng tuluyan. Napamura pa kami noon ni Ponso dahil mas dumadami ang mga aswang na parating kaysa sa mga aswang na nagagawa naming patayin. Kalaunan, hindi na nakatiis si Ponso at mabilis niyang nilapitan ang punyal at sinubukang hugutin ito. Nagtaka kami kung bakit hindi niya mahugot ang punyal doon, kaya bahagya akong nakaramdam ng takot. Mukhang hindi maganda to, Ponso. Umalis ka na riyan! Tulungan mo ako makipaglaban sa mga aswang na to! Huwag mo na piliting hugutin yung punyal na yan, pakiusap! Pareho tayo nanganganib gayon dahil mukhang hindi natin makukuha yan! Hindi po, Kuya Benedict. Kailangan ko makuha ito Kayo na po muna yung bahala sa mga aswang na yan. At sisikapin ko mahugot ang bagay nito sa batong to. Kailangan mayuwi po natin to para sa pabuhay ni Kapitan Imang. Masyado ka talaga makasalip, Ponso. Papapahamak na tayo pero pabuya pa rin ang iniisip mo. Bahala ka sa buhay mo. Makasalili na po ako makasalili, Kuya Benedict. Lang din naman po yung dahilan kung bakit sumama ako dito Para hanapin ang nagdiliwanag na punyal. Bahala ka nga. Makikipaglaban ako hanggat makakaya ko. Taray! Ay, pangaswag ka! Nagawa mong sugatan ng braso ko. Pero hindi ako papayag na mapatay ninyo. Umanda kayo lahat!
Bakit kasi ayaw mahugot ang punyal na to eh? Bahala ka nga sa buhay mo dyan, Ponso. Kahit ngayon lang, pipiliin ko rin maging makasarili. Dahil ganun ka rin naman sa akin. Hindi! Bitawan niyo ako! Kumanda kayo pag nakawala ako sa pagkakawak ninyo! Ponso! Naku, hindi maganda to. Tawak na siya ng mga aswang. Kaya kailangan ko siya tulungan. Hindi ko rin talaga kayang mapahamak siya kahit ang sama ng ugali niya. Bitawan niyo ang pisang ko! Ako ang hanapin niyo! Kuya Benedict! Nagawang bitiwan ng mga aswang si Ponso. Nang sugurin ko sila, dahil nagulat ang pinsan ko sa ginawa kong yun, ilang sandali siyang napatulala. Sinigawan ko naman siya para bumalik siya sa kanyang ulirat, lalo na at may ibang aswang na ring aatake sa aming dalawa. Nakipaglaban kami sa mga nilalang na yun. Mabuti na lang at dahil may kaalaman kami sa pakikipaglaban, kaya nagagawa naming makipagsabayan sa kanila. Napapatumba namin sila at napapaslang. Gamit ang itak naming dalawa. Nagtataka man ako kung bakit umuusok sila sa tuwing nasusugatan ng itak namin. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang. Dahil sa naging abala sa pakikipaglaban sa mga aswang, hindi ko namalayan ang isang nakausling bato. Dahilan para matisod ako at mawalan ng balanse. Nabuwal ako sa lupa at saktong napahamak ako sa punyal na nakabaon sa batong kumikinang dahil sa liwanag ng buwan. Teka, Kuya Benedict, ano nangyari? Hindi ko rin alam, Ponso. Bakit nagliliwanag ang punyal nang mahawakan mo? Ewan ko. Hindi. May nararamdaman akong enerhiyang dumadali sa buong katawan ko. Ah! Kuya, nagliliwanag ka rin, Kuya Benedict. Hindi. Nagawa mong hugutin ang punyal na nakabaon sa bato. Ang sakit na liwanag. Kuya Benedict! Umanda kayong lahat. Ramdam ko ang lakas na enerhiyang gustong kumawala sa punyal na ito. Kaya ito na ang magiging katapusan ninyo lahat. Hindi na kayo mabubuhay pa. Teka sandali. Napupunta ang ibang mga aswang. Tumatakas sila, Kuya Benedict, oh. Aba, marahil natakot po sila. Lalo na't hawak mo na ang nagliliwanag na punyal. Huwag ka mag-alala, Ponso. Ako nang bahala sa kanila. Hindi ko sila hayaang makatakas pa. Tatapusin ko mga aswang na yon. Sige po, Kuya Benedict. Tara na, Ponso. Sundan natin sila. Hindi ko alam kung paano nangyari ang bagay na yun sa akin. Nagawa kong hugutin ng ganoon kadali ang punyal at ramdam kong nag-ibayo ang lakas at liksi ko dahil doon. Mabilis kaming tumakbo ni Ponso noon para habulin ang mga nagsipulasang mga aswang. Nang magawa naming abutan ang iba sa kanila, hindi na ako nagdalawang isip na atakihin ang mga ito. Kita ko naman ang takot sa mga mata ng mga aswang na yun. Pero nakipaglaban pa rin sila sa amin. Dahil sa karagdagang liksi at lakas mula sa punyal, nagagawa kong mapabagsak ng mabilisan ang mga aswang. Kapag nasusugatan ko sila gamit ang itak ko, ginigilitan ko ang liig nila gamit ang nagliliwanag na punyal. Dahilan para bawian sila kaagad ng buhay. Kuya Benedict, ano na pong susunod na plano natin? Gagawin natin. Lalapit tayo sa bari ng mga aswang at uubusin natin sila. Hindi na tayo dapat magasepa ng oras. Lalo na at nasa atin na ang punyal. Sige po, Kuya Benedict. Gusto ko sanang humingi ng pasensya kanina, Kuya, ha? Tama kayo na naging makasarili nga ako. Huwag na nating isipin pa yung tungkol sa nangyari kanina. Yung mahalaga naman, magawa natin paslangin ng mga aswang dito. At na makuwi na tayo kaagad. Siguradong matutuwa ang mga kanahin natin lalo na't nakuha ko na yung nagliliwanag na punyal. Sige po, Kuya. Tutulungan ko na kayong makipaglaban sa kanila. Pambawi man lang sa nagawa kong pagpapabaya sa inyo kanina. Ano ka ba? Wala naman sa akin yun eh. Huwag na tayo mag-isip pa ng tungkol doon.
Ang masisipin nilang natin ngayon, kung paano natin malalabanan ng mga aswang na ito? Tsaka maubos sila. Opo, kuya. Teka, titangin ko, Kuya Benedict, oh. Mukhang nagmamadaling umalis sa mga aswang. Hindi kaya mananalasan na naman sila sa mga kanayunan? Naku, hindi maganda to, Ponso. Bilisan natin ang pagtakbo at ang magawa natin sila pigilan. Sige, kuya. Pero paano na lang kung iba sa kanila nasa bali na pala natin ngayon? Kaya nga, kailangan natin madali ng pagpatay to sa mga aswang na natitira sa nayon nila. Kapag nagawa natin to, hindi na sila makakapunta pa sa baryo kung saan nila balak manalasa. Sabagay, tama ka, Kuya Benedict. Dapat dito pa lang po sa bali nila. Mapapatay na natin sila. Pwede na rin nating sunugin na lang yung nayon nila. Para wala na rin silang babalikan pang mga kabahayan. Magandang ideya ng isip mo, Ponso. Sige, gagawin natin yun. Tara na! Tumangulang si Ponso sa akin. Nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa narating na namin ang nayon ng mga aswang. May nakita pa kaming mga aswang doon. Kaya bago pa man sila umalis para sundan ang iba nilang mga kasamahan, pinigilan na namin sila ni Ponso. Inutusan ko naman ang pinsan ko noon na siya na ang sumunog sa mga kabahayang naroroon at ako na ang bahalang makipaglaban sa mga aswang na sinang-ayunan naman niya. Dahil doon, sinimulan na namin ang aming plano. Nakipaglaban ako sa 7 aswang na kaharap ko. Kitang-kita sa mga mukha nila ang takot sa hawak kong punyal. Dahilan para mapangisi ako. Sinugod ko na sila at nagawa kong mapatay kaagad ang 2 sa kanila. Nasa kalagitnaan ako ng pakikipaglaban nang biglang dumating ang isang matandang babae at tinulungan niya akong makipaglaban hanggang sa nagawa naming mapatay ang iba pang mga aswang. Hindi po ba kayo yung matandang babae na nakasalubong namin ni Ponso? Teka, tandang-tanda ko pong itsura niyo ah. Kaya hindi ako pwede magkamali na kayo po yun. Tama ka nga, iho. Ako nga yon. Grabe, ang galing niyo makipaglaban sa mga aswang la. Kung hindi ako nagkakamali, hindi kayo totoong pulubin oh. Pulubi man ako o hindi. Ang mahalaga ay nagpakita ka ng kabutihang loob mo sa akin. Kaya alam ko hindi nagkakamali ang nagliliwanag na punyal sa pagpili ng taong karapat-dapat na makakuha sa kanya. Gaya nga ng sabi ko, yan mismo ang magkakaloob ng sarili niya sa iyo. Siguro nga po, Lola. Dolor, yon ang pangalan ko. Teka, nasaan na ba ang isang kasama mo? Ay, naroon po siya. At siya po yung nagsusunog ng mga bahay ng mga aswang sa nayong ito, Lola Dolor. Oh, siya. Ako na ang bahala sa lugar na ito. Ang mabuti pa ay umalis na kayo rito at nang makabalik kayo sa baryo kung saan kayo nagmula. Pero baka po mapahamak kayo dito, Lola Dolor. Baka po bumalik yung ilang aswang at maalangan kayo sa pagkikipaglaban sa kanila. Naku, huwag mo akong alalahanin, Benedict. Kaya ko ang sarili ko. Isa pa, mas mahalaga ang mga kanayon ninyo. Kung hindi ako nagkakamali, naroon na ang mga aswang para manalasa. Sige po, Lola Dolor. Sigurado po ba talaga kayo? Oo naman. Ay sige na, umalis na kayo rito. Ramdam kong may mga aswang na pabalik dito. Kaya tumakbo na kayo paalis ng kasama mo. Doon sa bahaging yun kayo dumaan. At nang sa ganon, ay hindi nila kayo masundan kaagad. Sige po, Lola Dolor. Benedict, kung ano ang hiling ng puso mo, ipagkakaloob ng nagliliwanag na punyal na hawak mo. Hala, sige na, takbo na! Hindi ko lubos maintindihan noon ang sinabi ni Lola Dolor. Pero hindi ko na muna inisip pa ang tungkol doon. Nilapitan ko si Ponso at saka niyaya siyang umalis sa baryong iyon. Napatingin pa ako kay Lola Dolor na noon ay nakangiti sa akin.
Nang mapansin kong may mga nagbabagang mga mata sa hindi kalayuan, nakaramdam ako ng pag-aalala sa kanya. Pero nang mapansin kong parang may kakaiba sa matanda, naibsan ang pangamba ko. Binilisan na namin ni Ponso ang aming pagtakbo hanggang sa bahagya na kaming nakalayo roon. Kuya Benedict, ano na pong gagawin natin ngayon? Uwi tayo sa bahay natin, Ponso. Hindi na dapat tayong magaksaya ng oras. Lalo na ang sabi ni Lola Dolor na marahil nasanayan na natin ang mga nananala sa mga aswang ngayon. Lola Dolor? Oo, siya yung matandang nakasalubong natin nang papunta tayo sa bundok. Teka, bakit siya nandito, Kuya Benedict? Hindi ko rin alam, Ponso eh. Yung sabi niya, umalis tayo sa lugar na to at siya na ang bahala. Malakas ang kutob ko, hindi basta-basta ang matandang yun. Kung ganon, mukhang mali ako ng kinutsa, Kuya Benedict. Ano ba naman yan? Kailangan ko ba makahingi ng tawad sa matandang yan kapag nakita kami ulit? Abay, oo naman, Ponso, no? Mabuti naman na pagtanto mo yung kamali ang ginawa mo. Pasensya na po, Kuya Benedict, ha? Kaya siguro, ayaw nang magliwanag ng punyal sa akin, no? Dahil masama ang ugalit, intensyon ko sa kanya. Hindi tulad mo, Kuya Benedict. Puro yung intensyon ng puso mo, eh. Kaya, napapasayo ang bagay na yan. Marahil, ganun na nga, Ponso. Pero bata ka pa naman eh. Kaya marami ka pang panahon para gumawa ng tama at itama ang mga pagkakamali mo. Opo, Kuya. Simula po ngayon, magbabago na ako at magiging mabuting tao. Mabuti naman kung ganun. Basta, pagsabihan mo lang ako kapag pagod ka na, pwede tayong magpahinga kahit saglit lang. Hindi na po, Kuya Benedict. Mag-aaksaya lang po tayo ng oras, eh. Bilisan na po natin. Baka nanganganib na ang mga kanayo natin, eh. Sige, Ponso. Nasa kalagitnaan kami ng pagtakbo ni Ponso nang magulat kami dahil sa sumunod na pangyayari. Mas nagliwanag ang punyal na hawak ko. Dahilan para mapapikit kami ni Ponso. Nakaramdam ako ng pagkahilo at panginginig ng buong kalamnan ko. Makalipas ang 2 minuto, narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Ponso at maging ang boses ni Lolo Victorino. Kaya mabilis akong napamulat ng mga mata ko. Ganoon na lang ang gulat at pagkamanghang naramdaman ko nang mapagtanto kong nakarating kami sa baryo namin ng ganoon kabilis dahil sa pagliwanag ng punyal. Napamura na lang ako nang makita ang mga aswang na nakikipaglaban sa mga kanayon namin. Nakita ko rin si Lolo at Ponso na nakikipagbuno sa mga aswang. Dahil sa galit ko sa mga nilalang, kaagad kong nilapitan ang mga kalaban ni Lolo at walang pagdadalawang isip na ginilitan ang leeg nila at itinarak ang punyal sa kanilang mga dibdib. Umanda kayo, mga aswang kayo! Dahil uubusin ko ang lahi nyo! Wala akong ititira sa inyong mga hayop kayo. Katapusan na ninyong 2. Gigilitan ko ang leeg ninyo hanggang sa maputol ito! Apo! Ay naku, mabuti naman at nakuha mo ang nagliliwanag sa punyan. Hindi nga ako nagkamali na ikaw ang pinadala ko sa bundok na yon para sa punyal na yan. Oo nga po eh. Teka, hindi po ba kayo nasaktan, Lo? Hindi naman, Apo. Huwag kang mag-alala. Tama nga ang kaibigan ko sa sinabi niya sa akin noon. Teka, anong ibig niyo sabihin? Sinong tinutukoy niyo, Lo? Ay, wala naman, Apo. Basta hindi na mahalaga yun kung sino yun sa ngayon. Ang bilis naman ninyong nakuha ang nagliliwanag na punyal at nakauwi rin kayo kagad dito, ah. Hindi po naging madaling lahat, Lo. Dahil may mga kalaban din kaming aswang doon ni Ponso. Nandoon po sa bundok na yun ang tagong nayon ng mga aswang, Lo. Pero wag na po kayo mag-alala dahil wala na silang babalikan pa. Sinunog ni Ponso ang mga kabahayan nila. Naku, mabuti naman kung gano'n, Apo. Lalo na't hindi rin kayo napahamak noon. Kaya nagpapasalamat talaga ako. Oo nga po, nagulat din po ako sa nangyari, Lo eh. Nahawakan ko lang po yung punyal nang natisot po ako. Pero nagawa ko pong hugutin ng walang kahirap-hirap. Yan naman ay dahil nakatakda na marahil sa'yo na mapunta ang nagliliwanag na punyal na yan. Siya na mismo ang pumili sa'yo
Dahil alam niyang busilak ang puso mo. Siguro nga, Polo. Naku, hindi nga maganda ang sitwasyon dito. Tara na, Benedict! Lapitan natin ang mga aswang na pilit na nilalabanan ng mga kanayon natin. Sa bahaging yon. Sigurado akong kapag nakita nilang hawak mo ang nagliliwanag na punyal, matatakot sila at aalis. Mas mabuti ng katakutan nila ako dahil sa punyal na tulo. Pero hindi ko sila hayaang makatakas pa. Uubusin ko sila. Nang sa gayon, hindi na sila manalasa pa sa mga kanayunan dito sa bahay natin. Sige po, sasamahan kita makipaglaban sa mga aswang na yan. Gusto ko rin ng ideya mong patayin at ubusin ang mga nilalang na salot sa ating lipunan. Sige, Polo. Hindi na po dapat binubuhay ang mga tulad nila. Tama ka po. Kaya tayo na at bilisan natin. Harapin natin sila na walang takot. Opo, Lolo Victorino. Nang makalapit kami ni Lolo sa mga kanayon naming nakikipaglaban sa mga aswang, nagulat sila nang makitang hawak ko ang nagliliwanag na punyal. Pinagsabihan naman sila ni Lolo Victorino na umatras na sila dahil kaming dalawa na ang bahalang makipaglaban sa mga aswang na nandoon. Umalis ang mga kanayon namin, kaya nagalit ang mga nilalang. Napahawak ako sa itak at nagliliwanag na punyal na hawak ko. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya noon mula sa punyal. Kaya alam kong hindi ako bibiguin nito na magawa ang kung anumang gusto ng puso at isip ko. Noon ko lang din naintindihan ang sinabi ni Lola Dolor tungkol sa sinabi niya, tungkol sa pagtupad ng nagliliwanag na punyal sa kagustuhan ng puso ko. Dahilan para mapangiti ako. Napansin kong natatakot na sumugod ang mga nilalang. Kaya kami na ni Lolo Victorino ang umatake sa kanila. Sisiguraduhin kong matatapos na sa gabing ito ang pag-aasik ninyo ng lagim. Sige po, ipakita mo sa kanila kung ano ang kaya ng nagliliwanag na punyal. Takot na sila ngayon, kaya pagkakataon na rin ito para ipadama sa kanila kung ano mang nararamdaman nating mga tao dahil sa pananalasa nila. Sige po, Lolo Victorino. Malalaman natin ngayon kung sino ang mas dapat katakutan. Sige, sumugod kayo kahit tawagin pa ninyo ang mga kasamahan ninyo. Tatapusin ko kayo! Ito ang nararapat sa mga tulad nyo. Ang itarak ang punyal sa dibdib nyo hanggang sa mawalan kayo ng buhay. Huwag mo na silang pag-awan ng papo. Tapusin na natin ang mga aswang na ito. Nagsitakas na ang iba pa sa kanila. Kaya kailangan nating habulin ang mga yon. O Polo, harapin ninyo ang kamatayin ninyo sa kamay ko! Hindi, Benedict! Wala na ang iba pang mga aswang. Habulin na natin sila bago pa mas sila makalayo na tuluyan. Ay, sige Polo. Tara na po. Bilisan natin ang pagtakbulo. Sagupan po tayo. Sigurado po kung doon sila papunta. Sige po. Pero maging alerto tayong dalawa ha. At baka matambangan nila tayo roon. Tuso ang mga nilalag na yon. Kaya dapat pa rin tayo magkanda. At baka tayo ang maalangan kapag nakarating tayo sa gubat eh. Oo, Polo. Hindi po ako matatakot sa kanila. Nagtungo kami ni Lolo sa gubat kung saan nagsitakbuhan din ang iba pang mga aswang. Gaya ng sabi ni Lolo, inihanda namin ang sarili namin sakaling may balak ang mga nilalang na tambangan kami. Nang makarating kami sa gubat, naging alerto kami dahil may mga ingay kaming naririnig sa hindi kalayuan. Ramdam ko rin ang bigat ng pakiramdam ko, kaya nagkaroon ako ng masamang kutob. Mabuti na lang at nagsilbing ilaw namin noon ang liwanag na nagmumula sa punyal. Kaya hindi rin kami nabahala ni Lolo na hindi namin makikita ang mga aswang. Nasa ganoong sitwasyon nga kami nang marinig namin ang malakas na sigawan sa gitna ng gubat. Nagtaka kami ni Lolo Victorino, kaya nagpasya kaming puntahan kung saan nagmumula ang mga sigawan para alamin kung ano ang nangyayari roon. Apo, tignan mo yun oh.
Parang may mga taong nakikipaglaban sa mga aswang na naroon. Tama po kayo, Lo. Teka, parang pamilyar sa akin na matandang yan ah. Anong ibig mo sabihin? Naku, hindi ako pwede magkamali. Si Lola Dolor ang matandang yan, Lo. Siyang nakasalubong namin ni Ponsa sa daanan. Patungo doon sa bundok. Humingi nga po siya ng pagkain at inumin sa amin eh. Siya rin ang naiwan sa nayon ng mga aswang. At nakipaglaban siya sa mga nilalang na paparating. Nung paalis kami ni Ponso doon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo pa? Opo, Lolo. Ano ba naman yan ang liit talaga ng mundo, ano? Aba, hindi ko akalain na makikita mo pala si Dolor. Ang ibig sabihin lang nito, buhay pa pala ang matandang yun. At hindi man lang siya nagpapago. Dahil sinusubok pa rin niya ang mga taong gustong kumuha ng punyal. Abay, hindi ko inaasahan na pati ikaw susubukin ang matandang yun. Teka, ano pong ibig niyo sabihin? At bakit kakilala niyo po si Lola Dolor? Malalaman mo rin kung bakit ako. Sa ngayon, lapitan na natin siya at tulungan makipaglaban sa mga aswang na naroon. Sige po, Lo. Dolor! Lola Dolor! Benedict! Oh, Victorino! Ikaw ba yan? Dolor! Sa likuran mo! Dolor! May aswang na atake! Kanina pa ako nang gigigil sa inyong mga hayop kayo. Papatahin kitang aswang gagamit itong itak ko. Tulungan na po namin kayo makipaglaban sa mga aswang na to, Lola Dolor. Sige, Benedict. Huwag na nating hayaang makatagas pa sila! Sige po, Lo. Ako na ang bahala sa mga aswang sa bahagi ito. Sige po. Dolor, ikaw na ang bahala sa mga aswang doon. Ako naman dito. Sige. Pero kailangan nating harapin ang pinuno ng mga aswang na ito. Nakaharap ko na siya kanina pero nagawa niyang makatakas sa akin. Sige, Dolor. Sa ngayon, ang mga aswang na ito muna ang kalabanin natin. Kapag nagawa natin silang maubos, saka natin harapin ang pinuno nila. Isang bay na po. Para naman matapos na talaga ang labanan ito at wala nang makitira pa sa kanilang angkan. Opo, Lo. Kaya po natin yun. Itinuon naming tatlo ang buong atensyon namin sa pakikipaglaban sa mga aswang na naiwan doon. Hindi kami tumigil sa pag-atake sa kanila noon. Namangha ako sa dalawang matanda na kasama kong nakikipaglaban sa mga nilalang dahil sa taglay nilang galing sa pakikipaglaban. Masasabi ko ring mabilis din ang mga galaw nila at nakakaya nilang makipagsabayan sa mga aswang. Bawat nilalang na aatake kina Lolo Victorino at Lola Dolor, nagagawa nilang pabagsakin sa isa o kaya ay dalawang pagtagalang sa leeg ng mga ito. Ginagawa ko rin ang parte ko noon at bawat aswang na sumusugod sa akin, sinasalubong ko ng buong lakas na pagtaga sa ulo. Nabubuwal ang mga ito sa lupa at kaagad na namamatay. Hindi rin ako nakukontento dahil gamit ang nagliliwanag na punyal, inihihiwalay ko ang kanilang mga ulo sa kanilang mga katawan. Ay, grabe! Sa wakas, natapos na ang mga aswang na ito! Ay, nako, mabuti pa. Hanapin na natin ang pinuno nila bago pa man ito makatakas sa tuluyan. Siguradong may ibang alaga pa tong kasama. Kaya kailangan na natin sila makaharap. Nang sa ngayon matapos na ang labanan ito. Tara na! Tama ka, Victorino. May ilan pang ang mga kasamang pinuno ng mga aswang na yon. Hindi ko inasahan na ang dami pala nilang nakatira sa tagong nayon na malapit sa bundok na yon. Teka, sandali lang po. Lolo Victorino, Lola Dolor. Ay, ano naman yun na po? Paliwanag niyo nga po sa akin bakit magkakilala kayo dalawa? Hindi ko inaakalang apo mo pala itong binatang ito, Victorino. Pinalaki mong mabuting tao ang apo mo dahil gaya mo ay busilak din ang kanyang puso. Ang totoo niyan, Benedict. Matagal na kaming magkakilala ni Dolor. Kaya lang dahil sa magkaibang landas ang tinahak namin. At napaglipasan ng panahon, ngayon lang ulit kami nagkita. Tama ang lolo mo, Benedict. Di ko nga alam na mabubuhay kaming dalawa ng matagal at magkikita pa sa ganitong sitwasyon.
Pero paano po kayo nagkakilalang dalawa? At bakit gano'n na lang po kayo kung makipaglaban sa mga aswang ha? Animoy, sanay na sanay po kayong makipagbulo sa mga to eh. Yon ay dahil pareho kaming tagatugis ng mga aswang noong kapanahunan namin. Isa si Dolor sa mga pinakamagaling sa grupo namin noon. Bukod pa ron, isa rin siyang manggagamot. Oo, Benedict. Hindi lang halata sa mukha ko nang magkita tayo pero totoo ang sinabi ng Lolo Victorino mo. Nang magawa naming mapaslang ang ilang tribo ng mga aswang noon sa iba't ibang nayon, nabuwag ang aming grupo. Kanya-kanya ng buhay at ang iba ay mas piniling magkaroon ng sarili nilang mga pamilya gaya ng lolo mo. Kayo naman po, Lola Dolor. Ano po bang nangyari sa inyo? Hindi na ako nagkaroon pa ng pamilya. Namuhay ako mag-isa sa kuweba na malapit lang rin sa kung saan mo nakita ang nagliliwanag na punyal. Sa inyo po bang punyal na ito? At saka, bakit po sa akin napunta to? Tulad nga ng sabi ko, busilak ang puso mo. Hindi akin ang punyal na yan dahil pagmamay-ari yan ng isang engkantadong mandirigma na namatay dahil sa pagligtas sa buhay ko. Ibig po ba sabihin nito, Lolo Victorino? Si Lola Dolor, ang tinutukoy mong kaibigan na nagsabi sa inyo tungkol sa nagliliwanag na punyal. Oo, Apo. Tama ka dyan. Maganda kayo. May mga kaluskos. Kaya baka nga mga aswang na mga yan. Tumangulang kami noon ni Lola Dolor kay Lolo Victorino. Naginhawaan naman kaming tatlo nang malaman naming ahas lang pala ang may gawa ng kaluskos na naririnig namin. Hinayaan na lang namin ito at itinuloy ang aming pag-uusap habang mabilis pa rin naglalakad para hanapin ang pinuno ng mga aswang at maging ang iba pang mga kasamahan nito. Paano niyo naman po nalaman ng tungkol sa nagliliwanag na punyal na ito, Lola Dolor? Sa akin ipinagkatiwala ng mandirigmang engkantong si Abak ang pagbabantay sa punyal na yan. Kapalit ng pagliligtas niya sa akin noon. Susubukin ang kabutihan ng puso ng isang taong susunod at karapat-dapat na magmamay-ari ng kanyang punyal. Kaya pala nagpakita kayo at humingi ng pagkain at tinumin para sa amin noon, ano? Sinusubok niyo po pala kami ni Ponso. Masaya nga ako dahil nakapasa ka sa pagsubok ko. Kaya rin pala mabait kang bata dahil si Victorino ang nagpalaki sa'yo. Bayo naman, Dolor. Bakit nakabaon po ang punyal na ito sa batong nagliliwanag sa ilalim ng buwan? Ang bato kung saan nanumpa si Abak na ang taong may busilak na puso ang tanging makahuhugot ng kanyang punyal. Hindi lamang yon, nananatili sa punyal na yan ang paggabay ni Abak. Kaya nang makita kong nakuha mo ito, ay alam ko agad na ikaw ang napili niyang tagapangalaga nito. Nakikita ba ng mga aswang ang bato kung saan nakabaon tong punyal? Sa totoo lang, pwede naman po nilang kunin to roon kung gusto nila. Hindi na nila nakikita ang batong yon, Benedict. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Abak para hindi makita ng masasamang elemento ang punyal. At tanging mga purong tao lamang ang nakakakita nito. Sigurado, dahil likas na masamang mga aswang kaya ganon. Isa lang ang nasisiguro ko. Alam ni Abak kung sino ang pagkakatiwalaan niya. At ikaw yun, Benedict. Grabe, kakaiba po pala ang punyal na to, no? Hindi rin basta-basta ang kwento nito. Totoo ang sinabi mo, Benedict. Higit pa sa lakas at liksi ang kayang ibigay ng punyal na yan dahil pang kalahatang proteksyon ni Abak ang pwede niyang ipagkaloob sa taong may hawak sa kanya. Sandali. Tumigil kayo sa paglalakad at pakinggan ang ingay na yan. Teka. Mga mabibilis na pagyabag yun. Sigurado ako mga aswang na yan. Tama. Bukas sila na nga yan, no? Tignan po ninyo sa bahaging yun, no?
Maraming mapupulang mga mata roon. Hindi ako pwede magkamali na papasugod sila dito sa atin. Maghanda tayo! Benedict, ingatan mo ang nagliliwanag na punyal. Takot lang ang mga aswang sa bagay na yan kapag hawak ng taong karapat-dapat. Pero kung hindi, ay magiging walang silbi yan sa kanila. Sige po, Lola Dolor. Gagawin ko po ang makakaya ko para magawa rin protektahan ang punyal nito mula sa mga aswang na yan. Hindi na namin hinintay pa ang paglapit ng mga aswang sa amin. Sumugod na kaming tatlo sa mga ito para harapin sila. Kitang-kita ko naman sa hindi kalayuan ang isang aswang na naiiba sa lahat. Kulay dilaw ang mga mata nito na kagaya ng ahas. Maliit ang ilong pero malapad ang bibig. Wala itong pangil pero matutulis ang lahat ng kanyang ngipin. Mahahaba rin ang kanyang mga kamay at paa. Hindi ko alam kung anong uri ng aswang ito, pero handa akong makipaglaban dito, lalo na at sa akin nakatuon ang kanyang atensyon. Binalaan pa ako ni Lola Dolor sa pinuno ng mga aswang na nahahanay sa lahing tinatawag na abubugon. Grabe, kakaiba ang aswang na yun, Lola Dolor. Ngayon lang po ako nakainkwentro ng ganyang uri ng nilalang eh. Kakaiba talaga sila, Benedict. Bukod sa lakas at liksi ng nilalang na yan, kaya rin niyang tumalo ng mataas gamit ang kanyang mahahabang mga paa at kamay. Kapag nagawa kanyang mahuli, pwede siyang tumalon sa ere at ibagsak ka sa lupa. Kapag nangyari yon, ay paniguradong hindi ka na mabubuhay pa. Tama nga si Lord Benedict. Kung plano mong labanan ng nilalang na yan, kailangan mo rin maging maingat po. Ay hindi rin basta-basta ang aswang na yan. Sige, Polo. Sisiguraduhin ko pong hindi niya ako mapapatay. Siyang tatapusin ko. Kasama ang mga alagad niya. Sige na! Labanan na natin sila! Kapag naubos natin ang natitirang alagad niya, pwede na natin siyang pagtulungan labanan. Oo, tama ka roon, Victorino. Mag-ingat kayong dalawa, ha? Kapag naaalangan kayo, huwag kayo magdadalawang isip na humingi ng tulong. Benedict, huwag kang matakot na makipaglaban sa mga aswang na ito. Bukod sa kasama mo kabe ng lolo mo, ay kasama mo rin si Abak sa laban na ito. Sige po, Lola Dolor. Tumama na kayo! Napalanga pa! Apollo! Para sa mga kanayon natin at sa iba pang mga tao. Para sa matiwasay na buhay pagkatapos ng lahat ng ito. Tumanda kayo! Lalo ka ng abubugon ka. Dahil ang gabing ito ang magiging katapusan mo! Sige! Malalaman natin kung sino ang hahantong sa katapusan ngayong gabi. Mga kasama, sugunin sila! Patayin kung kailangan! Kinalaban namin ni na Lolo at Lola Dolor ang mga alagad ng pinuno ng mga aswang. Nanatili naman itong nanunood habang hindi nawawala ang pagngisi sa kanyang labi. Napayukom ako ng mga kamao ko dahil doon. Minadali ko namang tapusin ang laban ko sa dalawang aswang na sumusugod sa akin. Dahil doon, hindi ko inasahan na magagawa akong tamaan ng isa sa kanila. Nahawakan din nito ang braso ko at kinagat ako ng aswang na iyon. Napahiyaw ako dahil doon, kaya sinubukan kong magpumiglas sa kanila. Pero dahil nagawa na rin akong hawakan ng isa pa at kinagat din ang isa kong braso, nabitawan ko ang hawak kong punyal at itak. Nagulat ako dahil doon, lalo na nang makita kong nawala ang pagliwanag nito nang tumilapon ito at bumagsak sa lupa. Hindi pwede ito! Kailangan ko makuha ang punyal ni Abak! Papa! Ano nangyayari sa'yo? Lo, nabitawan ko ang nagliliwanag na punyal! Hindi rin ako makalis sa dalawang aswang na to! Dahil hawak nila ang dalawang braso ko! Walang silbi ang punyal! Ngayon, paano niyo kami matatalo kung hindi na ninyo hawak ang bagay na yan?
Huwag kang mag-ambisyon na makakaya mong hawakan ang punyal na yan, Mulong. Alam mong hindi mo kaya yon. Huwag kang pakampante, Dolor. Alam mo namang matagal ko nang hinahanap ang punyal ni Abak. Ayaw mong ibigay sa akin ito dahil naghihintay ka ng taong karapat-dapat para humawak nito. Diyan ba ang taong pinagmamalaki mo? Dolor! Hindi ako ang pumili sa taong yan. Dahil si Abak mismo ang pumili sa kanya. Wala akong pakialam kung si Abak pa ang nagkaloob sa kanya ng nagliliwanag na punyal. Dahil ngayon, mapapasakamay ko na rin naman ito. Yun ay kung kaya ninyo. Victorino, ikaw nang bahala sa apo mo at ako nasa hayop na ito. Dolor! Alam mong hindi mo ako basta mapapatay. Mga alagad! Tapusin sila! Go! Papatay ko kayong dalawa! Apa! Kunin mo na ang punyal! Ako na ang bahala sa mga aswang na ito! Sige, Polo! Mag-iingat ka, Benedict. Papalapit sa iyo ang abubugon. Bago ko pa man nga makuha ang punyal, nagawa na akong harangan ng abubugon. Hindi pa man ako nakakasugod sa kanya, nagawa na niya akong tabigin. Dahilan para mabuwal ako sa lupa. Ramdam ko ang pananakit ng likod ko nang hindi sinasadyang tumama ito sa sanga ng malaking puno kung saan ako tumilapon. Narinig kong dumagundong ang boses ng abubugon kaya mabilis akong napabangon. Nang makita ko ang pinuno ng mga aswang, sinusubukan nitong kunin ang punyal sa lupa. Pero ganoon na lang ang gulat ko dahil kahit hawak niya ito, hindi nagliwanag ang mutya. Kahit anong lakas ng aswang na iyon, hindi niya nagawang maiangat ang nasabing punyal. Sinasabi ko naman sa iyo Mulong. Hindi mo kaya ang punyal na yan. Bukod sa hindi na nagliliwanag kahit hawak mo, hindi mo talaga maiaangat ang bagay na yan. Pero, paano nangyari na ang bigat ng punyal nito para sa akin? Kahit ibuhos ko ang lakas ko para kunin ito, hindi ko magawa dahil parang may pumipigil sa mga kamay ko na magawa ang bagay na yon. Isa lang ang ibig sabihin, Mulong. Hindi ikaw ang tagapangalaga ng punyal na yan. Naaalala ko na ang sabi ni Abak doon. Mawawala ng kapangyarihan ang kanyang punyal kapag ibang tao o elemento ang may hawak nito. Kung sinong tagapangalaga nito, siya lamang ang pahihigtulutang gamitin nito. Hayop ka, Dolor! Pagpapaya mo sa akin ito! Ikaw ang uunahin kong patayin at isusunod ko sila! Humanta ka sa akin! Handa akong harapin ang kamatayan. Kung kapalit nito'y magagawa rin kitang patayin, Mulong. Benedict, ikaw na bahala sa punyal. Sige po, Lola Dolor! Hapa! Umaasa ako sa iyong magagawa mong mapagtagumpayan at kung ano man gusto ng puso mo! O, Polo, sisikapin ko po mangyari yun. Sisiguraduhin kong hindi mangyayari yun dahil uubusin ko kayo! Ako na mismo ang papatay sa inyong tatlo! Humanda kayo! Nang makipaglaban si Lola Dolor sa abubugon, ginawa naman ni Lolo Victorino ang makakaya niya para harangan ang mga aswang na gustong sugurin ako. Kahit ramdam kong humahapdi ang sugat na natamo ko mula sa mga aswang, tiniis ko hanggang sa magawa kong lapitan ang punyal. Mabilis kong dinampot ito at sa pagkakataong iyon, nagliwanag ang punyal. Naramdaman kong nilulukob ng kakaibang enerhiya ang buong katawan ko at hindi lang ako nag-iisa noon. Narinig kong napahiyaw sina Lola Dolor at Lolo Victorino. Nakita kong alanganin na sila sa mga aswang na kalaban namin. Dahil doon, napapikit ako at humingi ng gabay sa engkantong si Abak. Ilang sandali pa, ramdam kong nag-init ang punyal na hawak ko.
At unti-unti akong umangat sa ere. Nang imulat ko ang mga mata, hindi man lang ako nasilaw sa labis na pagliliwanag ng punyal. Ano nangyayari? At bakit umangat sa erang binatang yon? Si Abak na mismo ang huhusga ng kahihinatnan mo, Bulong. Ibig sabihin, ay nakipagsanib puwersa si Abak sa binatang yan! Ito na magiging wakas ng mga aswang kayo! Hindi! Susugurin niya ako! Takbo, Bulong! Takbo! Wala ka ng takas pa, Bubugon! Hayaan mo ang punyal na to ang magpapato ng kamatayan mo! Hindi pwede mangyari ito! Hindi ako dapat matalo ng isang binatang katulad mo! Tapos ka na! Damhin mo ang pagtarak ng punyal na ito sa dibdib mo! Hayaan mong dukubin ng liwanag ang katawan mo at sasabog ka! Mawawala ka na parang bula kasama ng mga alaga mo! Itong nararapat sa'yo! Hindi! Dahil sa ginawa ko, binalot ng matinding liwanag ang buong paligid. Nang mawala naman ito, kaagad akong nagpalingalinga para alamin kung nasaan sina Lolo Victorino at Lola Dolor. Nang makita ko ang dalawa na papalapit sa direksyon ko, nakaramdam ako ng kakaibang tuwa. Noon ko lang din napagtanto na wala na ang mga aswang at maging ang abubugon. Wala man lang bakas na nagkaroon ng labanan sa bahaging yon ng gubat. Hinanap ko rin ang punyal pero hindi ko ito makita. Dahil doon, minabuti ko na lang na lapitan ang dalawang matanda. Lolo Victorino! Lola Dolor! Tapos na po ang laban! Wala na po ang mga aswang! Siguradong hindi na po tayo gagambalain ng mga nilalang na yun! Tama ka dyan, Apo! Ngayon, babalik na sa dati ang katahimikan sa mga kanayunan! Magiging matiwasin na ulit ang pamumuhay nating lahat! Naku, maraming salamat, Panginoon! Mainam na ring matatapos sa talaga ang kasamaan ng mga aswang na yon. Maaari na akong mamuhay ng tahimik sa nayon ninyo. Siya nga pala, Benedict. Nasaan na ang punyal ni Abak? Mabuti naman kung yun po ang gusto niyo, La. Hindi ko rin po alam, Lola eh. Bigla na lang pong nawala pagkatapos na nangyari. Hindi ko rin po makita kaya baka binawi na po ni Abak. Marahil ay ganun nga dahil alam na rin itong wala nang nakaambang panganib sa buhay mo. Pero kung sakaling mali ang iniisip ko, darating pa rin ang panahong makikita mo ulit ang punyal na yon kung ipagkakaloob niya sa'yo ng buo. Iyo po, Lola Dolor. Kapag nangyari yun, sisiguraduhin kong gagamitin ko sa kabutihan ng bagay na yun. Pinapangako ko po yun. Ganyan nga po. Okay siya. Dahil wala na rin tayong gagawin pa rito. Mabuti pa umalis na tayo. Kunin na ninyo ang mga itak ninyo at hindi pwedeng pati yun ay mawala rin. Sige po, Lo. Pero bakit po? Dahil pagmamay-ari pa rin yun ang mga kasamahan nating manunugis doon. Abay kargado ng orasyon at dasal ang mga itak na yun. Kaya dapat din nating ingatan ang mga ito. Kaya ba pag natamaan ng mga aswang ng pagtagagamit ang itak na binigay niyo sa akin, Lo, umuusok ang sugat nila? Oo, Apo. Ngayon alam ko na. Yakala ko pa naman noon naengkanto lang din ang mga itak namin ni Ponso nang nakipaglaban kami sa mga aswang noon. Hindi po pala. Ikaw talaga, Apo. O ayang mabuti pa. Bilisan na natin ang paglalakad. Pabalik sa bahay natin. Away paniguradong naghihintay na ang mga kanayon natin sa pagbalik natin doon. Sige po, Lo. Pagkarating po roon, gamutin po ninyo yung sugat namin ni Lola Dolor, ha? Oy, baka nga si Dolor pang magturo sa akin kung paano gawin yun eh. Lalo na't siya ang dating manggagamot sa aming dalawa. Hindi ka pa rin nagbabago, Victorino. Mapagbiro ka pa rin gaya ng dati. Hindi nga may pagkakailang matalik kitang kaibigan noon hanggang ngayon. Ay, bayo naman. Napatawa kaming tatlo dahil doon.
Kahit papano, nabawasan ang bigat na nararamdaman ko dahil alam kong hindi na matatakot ang mga tao sa baryo namin at maging sa iba pang nayon dahil sa banta at pananalasa ng mga aswang. Nang makarating kami sa baryo namin noon, tama nga si Lolo na inaabangan kami ng mga kabaryo namin. Napansin naman kaagad namin noon na wala na ang mga bangkay ng mga aswang. Kaya naisama nga ito ng punyal sa kanilang pinunong abubugon. Nang makita nila kami, nilapitan nila kaming lahat. Mabuti naman at nakabalik kayo ng ligtas. Benedict, isa kang bayani. Kaya naman, nararapat sa iyo ang mga pabuyang ipinangako ko sa inyo noon. Uy, Kuya Benedict! Masaya ako nakauwi na po kayo! Salamat, Ponso. Kapitana Imang, yung totoo po niyan, hindi ko po matatanggap ang pabuyang sinasabi ninyo, Kap. Masaya na po akong masigurado na ligtas po tayo mula sa mga aswang na yon. Sapat na po sa akin yun bilang gantimpala. Sa amin na lang po ninyo ibigay, Kapitana. Naging parte naman po ng paglalakbay si Ponso eh. Uy, Ate Ada, tumahimik ka nga! Biro lang naman eh. Ay, nako kayo talaga mga apo eh. O mabuti pa. Bukas pagdiwang na lang natin ang tagumpay ni Benedict at maging nating lahat. Magandang ideya nga yun, Tandang Victorino. Kaysa nga pala mga kanayon, eto nga po pala si Dolor. Siya ang tumulong sa aming makipaglaban sa mga aswang. Kasama ko sa dati bilang manunugis na mga aswang. Kung ayos lang sana sa inyo makakasama natin sa rito. Dahil dito na rin siya maninirahan. Ayos lang po, Tandang Victorino. Maligayang pagdating sa nayon namin, Tandang Dolor. Maraming salamat sa inyo. Makakaasa kayong magiging mabuti akong kanayon sa inyo. Dolor, pasensya na po kayo sa mga nasabi ko sa inyo noon ha. Hayaan niyo po. Babawi po ako sa inyo. Ako, ayos lang yon, Ponso. Ang mahalaga ay natuto ka. Opo. Matapos ng naging madugong labanan noon sa mga aswang, ganoon na lang ang tuwang naramdaman ko nang makapagpahinga ako. Gaya ng sabi ni Kapitana Imang, ipinagdiwang namin